Hello and welcome sa inyo guys. Meron ako dito dalawang drone. DJI Neo 2, DJI Mini 5 Pro. Parehong bagong release ng DJI nitong 2025. Itong video na to ngayon ay ginawa ko para pag-usapan itong dalawang drone na to. Para ipakita sa inyo yung mga similarities at mga differences nitong dalawang drone na to. Alin ba talaga yung mas para sa'yo? Mini 5 Pro ba or Neo 2? Let's go! So gusto kong pakita sa inyo yung difference nitong dalawa. Kung meron ka ng DJI Neo 2, kailangan mo pa bang mag-upgrade dito sa DJI Mini 5 Pro? Ngayon, alam ko yung dalawang drone na to talaga magkaibang league yan eh. Price na to, very affordable. Compared dito, halos 4 times yung presyo. So tama-tama yung panahon natin ngayon. Ganda, sobrang lakas ng hangin eh. So matetest natin yung wind resistance. Kasi itong dalawang drone na to is rated level 5 wind resistance. Although ngayon, papakita ko sa inyo na kahit ganun yung specification nila, hindi sila magkamukha pagdating sa wind resistance. Okay, simulan natin magpalipad ng Neo 2. So sa test na gagawin ko na to, pareho ko silang kukontrolin gamit tong RC2 controller. So ayan, kukonect mo lang. Connect to aircraft, tapos sa inyo dalawang drone ko. Okay, so select mo lang yung Neo 2. Insert and secure digital transceiver. Yan, nakalagay naman. Tapos, confirm connection to DJI Neo 2. Tapos, papalitan niya yung firmware na tong controller. Okay, sige. Palipad tayo ng Neo 2. Start engine. Bawa mo lang itong dalawa. Tapos, pwede mo nang i-lift off. Okay, record tayo. Ayan, kita mo. Ito na agad. Strong wind warning agad siya. Nandito pa lang ako sa bungad ng bahay namin. Nandito pa lang ako sa pag-angat ko pa lang, meron na siyang strong wind warning. Pero kung makikita mo yung mga puno dito, hindi naman siya ganun kalakas, I think. Wala namang bagyo or maganda naman yung sikat ng araw. Unang-una, ang advantage na tong drone na to is yung kanyang weight. I think ang rating na to ay around 151 grams lang. So, sobrang gaang talaga niya gamitin. As in, kahit nakashoot lang siya sa bag mo, talagay mo lang yung lens cover niya or yung gimbal protector and then ready ka na agad na mag-take ng video. Okay, another feature na maganda dito sa drone na to, which is pareho silang meron, ay yung tinatawag natin na obstacle avoidance. So meron tong omnidirectional na obstacle avoidance na kung saan 360 degrees meron siyang mga sensor para maiwasan mabangga yung drone mo. Napapakita ko sa inyo ha. Kahit deliberate mo siyang ibangga sa mga obstacle, ito tayo sa may baba. Well, yung mga maninipis na mga kable na yan, hindi niya kayang i-avoid. Pero pag mga ganitong, ito yung motor ko, pag pinorward ko na ganyan, hindi siya didiretso. Kasi alam niyang mayroon dong problema eh. So, pag inatras ko naman siya sa akin, ayaw din. So, dito, yan, since clear dito, yan, magpa-forward siya dyan. Pero yan, limang may pader. Yan, naka-full thrust ako forward pero hindi siya didiretso. So, talagang safe siyang paliparin sa almost kahit saang environment. As in, kahit paliparin mo to sa loob ng kwarto mo at gamitin mo yung mga hand gesture, yung mga quick shots niya is, yan, binabangga ko siya sa may tripod pero hindi siya dumidiretso. Talagang super safe at hindi ka kakabahang paliparin kahit saan. Yan, hindi siya sa likod ko, hindi siya diretso. Kahit i-forward mo siya. Kasi nga meron siyang mga obstacle avoidance. Yun yung isang kagandahan ng DJI Neo 2. So in terms of video quality, pareho silang nakakapag-shoot ng 4K 60 FPS. Pinagkaiba lang sa kanya talaga is yung sensor. Kasi ang sensor na tong Neo 2 ay 1/2 lang. 1/2 inch. As in, kalahati siya nung sensor ng DJI Mini 5 Pro. Ngayon, in real life situation, halimbawa magka-capture ako ng event,
Which is yun naman talaga yung purpose kaya bumili ako ng drone. Pagka ganitong daytime at nag-capture ka ng video, halos wala kang makikita pagkakaiba. Kung ang papanoorin mong ng video ay sa cellphone or sa TV, halos di mo makikita yung difference ng Mini 5 Pro at saka ng DJI Neo 2. Halos wala. Ngayon, magkakaroon ng difference yun. Halimbawa, nag-shoot ka ng medyo hapon, yung medyo papalubog na yung araw, medyo dumilim. Or in some cases, kailangan mo mag-shoot indoor. Doon mo makikita yung difference ng 1-inch sensor at saka ng 1/2-inch sensor. Pero ang tanong, meron ka bang paggagamitan ng ganun na mga senaryo? Pero I think majority ng mga user for recreational purposes, parang karamihan ngayon gusto lang nila i-capture yung family nila pag nagsa-swimming or pag nagbablog sila or namamasyal or meron sila pinuntang magandang lugar, gusto nilang i-showcase yung lugar. Yun yung purpose ngayon ng drone, I think. Pero although meron pa rin naman gumagamit nito for business purposes, tulad ko, na nagagamit ko siya sa line of work ko bilang photographer. So ayan, ito yung video quality ng DJI Neo 2. 30% na lang yung battery na to, kaya mag-ano tayo, change battery muna. Okay, battery number 2. Okay, record tayo ulit. So, sabi ko nga, pareho sila ng video quality, pareho silang capable ng 4K resolution, 30 FPS, 60 FPS, 100 FPS para sa ultra slow-mo. Pero ayan, ito yung video quality ng DJI Neo 2. Sabihin nyo na lang kung meron kayong makikitang difference. Mamaya, Mini 5 Pro naman tayo. So ayan, dito sa screen ko talagang super sharp naman. Wala akong nakikitang kahit anong difference na video quality. By the way, 4K 30 lang pala itong ginawa ko na to. Ayan, makikita nyo napakagandang view dito sa may Kaingin, San Rafael, Bulacan. Okay, in terms of stabilization, well, dual axis lang tong Neo 2. Pero in terms of video stability, halos wala ka din makikita ang difference. 2-axis gimbal lang to, bali tilt, tsaka roll axis. Pero tinan nyo meron ba kayo nakikita ang difference? I think super stable to, kahit halos tagilid na yung drone sa sobrang lakas ng hangin. Yung talagang gumaganyan na siya. Hindi mo pa rin makikita sa footage mo na nagsasuffer siya sa ganun. Okay, itong DJI Neo 2, meron siyang built-in storage na 49GB. So kahit wala kang naka-insert na memory card, carry lang. Actually, sorry, scratch that. Hindi pala siya pwede lagyan ng memory card. Ito yung isa sa limitation ng DJI Neo 2. Kung kailangan mo mag-capture ng talagang super tagal na footage, hindi mo magagawa dito. Kasi yun nga, limited lang yung ano niya, yung storage niya, yung built-in storage. At isa ito sa tatlong bagay na I think sobrang nagkulang itong DJI Neo 2. So una na nga itong built-in storage. Bakit hindi nyo nilagyan ng micro SD slot to? So almost perfect na itong DJI Neo 2 na to eh. Pangalawang problema na to yung battery. Tingnan nyo, 3 minutes pa lang ako lumilipad pero 70% na lang yung battery niya. Isa sa mga super downside na to, well, kapalit yun ng sobrang gaan na form factor na to ng 150 grams. Talagang nagsuffer yung battery life niya. Almost 10 minutes mo lang ito mapalipad. Yun ay kung normal pa yung mga speed mo or yung mga gagawin mong mga maneuver. At depende rin sa lakas ng hangin. Pero yung 10 minutes parang talagang bitin na bitin. As in, sana nadagdagan man lang ng konti. Sana meron man lang option ng battery plus para kung gusto mo palipad ng at least 20 minutes or maging possible man lang sana na magawa mo. Ngayon, ano ang problema na to sa tulad ko na videographer ng mga events? Sa sobrang iksi ng flight time, talagang mako-compromise yung mga ilang shots mo. Halimbawa, meron kang inihintay na parang fireworks show. So, hindi mo pwedeng paliparin to ng advance kasi possible na maubusan ka ng battery during the fireworks show. Lalo na kung yung fireworks show is medyo mahaba. Let's say, 10 minutes yung fireworks show. So, abang mo yung drone kasi di ba naman pwedeng paliparin habang ongoing yun, di ba? Kailangan yung announcement ng host na ate pong panoorin ang fireworks show, blah, 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 blah. Kailangan nakaabang ka na doon. Nagro-rolling na yung footage mo. And kung ganito ang drone mo, hindi mo makaka-capture lahat. As in, bitin na bitin siya. Actually, isa yun sa mga reason kung ba't ako nag-upgrade dito sa Mini 5 Pro. Ito naman, pag-usapan natin yung advantage na to. Yung mga gesture control. Kung mapanood nyo dito sa may video ko na to, talagang super nakaka-enjoy itong gamitin. Dahil sa mga palm control na yun, pwede mo siyang i-launch kahit saan. Pwede kang mag-launch sa loob ng bahay nyo. Well, pwede rin naman sa mga ibang indoor places, pero hindi mo siya may re-recommend kasi nga may tendency na makapang-injure ka ng mga ibang tao. Lalo kung sa public place mo, balak pali pa rin. Eto
Pareho silang level 5 wind resistance, pero kung titingnan mo tong Neo 2, halos tabingi na siya ngayon. Meron lang akong konting-konting breeze ng hangin. Pero ayan, parang ramdam mo na parang hirap na hirap siya. Na ayan, malakas na yung hangin, na i-sustain yung kanyang level 5 na wind resistance. Ayan, yan yung sinasabi ko, di ba? Meron lang ditong konting breeze ng hangin na nangyagaling mula sa kalsada. Pero ganyan na yung sitwasyon niya. Okay, by the way, pareho silang may active track. Mga follow mode, pwede siyang sumunod sa bike, nag-ski or tumatakbo. Pati mga vehicle, kaya niya sundan. Tsaka mga sabi ko lang din sa Neo to, talaga super friendly, user friendly. As in, kung kailangan mo ng first drone para lang makapag-practice ka or meron ka lang i-capture ng mga basic na mga footage na kailangan mo ng aerial shots, ito na yung drone para sa'yo. So ayan, 41%, 7 minutes. Ako usually, pag 30% na yung battery, nilalan ko na para sure. Kahit malapit lang sa akin, para lang 100% sure na hindi madadamage tong asset mo. Pero yun nga, kung papipiliin mo ako ng beginner drone talaga, kung first drone at gagamitin ko lang sa recreational purposes, dito ako sa Neo 2. Ito talaga ang the best. Tatanggalin mo lang tong gimbal protector na to. Ready to fly ka na. Shoot mo lang to sa bag. Go. Super gaang, super liit. Dukot ka lang sa bag, wala ka nang i-open na kahit anong propeller. Fly na. Fly. Video quality, halos pareho. Halos wala pinagkaiba pagka daytime. Ang ganitong maganda yung araw. Which is mostly, I think halos lahat ng magmay-ari ng drone ay magsashot lang ng umaga. Kasi una, illegal pagkagabi. Bawal ka magpalipad. Kaya bihirang-bihira yung gagamitin mo siya ng ganun. And then kung kailangan talaga na makapag-capture ka ng gabi, pwede mo siyang manual mode. Dito sa camera setting, merong way dito para ma-adjust mo yung camera setting niya na makakapag-capture siya kahit nighttime. Okay, ito na tayo. Ito naman tayo sa ating Mini 5 Pro. So yun, kagandahan din dito, bago na yung design niya. Isa na lang yung takip niya, itong pinaka-gimbal cover. Ayan, ito yung bagong design niya. Tapos, marirelease mo na lahat. Okay na yung gimbal, tapos yung mga propeller mo, ready na rin. And then, isa pang kagandang feature na to, pag inopen mo tong likod, itong paan na to, ayan, kung sana siyang mag-activate, bukas na siya agad. Hindi mo na kailangan i-turn on. So kung meron kang kailangan na i-video ng mabilisan, open mo lang agad yung nasa likod na yon, and then, ayan, loaded na siya. Ready to fly. Tok mo na sa baba. Okay, kukonect ulit natin sa may controller. So home. And then connect aircraft. Mini 5 Pro. Tapos confirm mo lang. Ayan, lilipat na siya. Kasi papalitan niya yung firmware sa remote. So na, naglo-load na siya. Okay, connection successful. Meron agad siyang 20 satellites. Start your engine. Baba lang ulit. Yan, ikot na. Take off. Take off tayo. Wow. Point updated. Isa sa nagustuhan ko agad dito, babanggitin ko na agad sa paglipad pa lang. Super tahimik itong drone na to. Para ka lang nagbukas ng Jisoo Life na electric fan. Para sa isang event videographer na tulad ko, sobrang laking advantage nun kasi hindi ka makaka-disturb na mga tao. Di ba, nagka-capture ka ng isang event or wedding. Hindi siya ganun ka-OA yung tunog. Hindi kasing OA nung DJI Neo 2 na parang bubuyog na nakakainis yung tunog. Sige, record tayo. Ito na agad. So 80%, tapos nakalagay sa estimated time niya. Makikita mo dito sa may upper right corner ng screen natin. Makikita nyo, 30 minutes yung estimated niya. Ganyan siya katagal. So, balik tayo sa sinabi ko. Halimbawa, magka-capture ako ng fireworks show. Pwede ko itong iabang ng advance sa itaas. And then, hindi ako kakabahan na anytime mauubos na lang bigla yung battery ko dahil hindi ko kayang i-capture yung dapat kong i-capture. Oh, malalobat na tong Osmo. Wala ako ng power bank. Wait. Oh, di ba? Nakakuha ko ng power bank sa loob nang hindi ako kinakabahan kahit nandiyan lang siya. Kasi alam kong hindi mauubos yung battery niya. Hindi siya tatangayin kasi very capable siya pagdating sa wind resistance. Okay, unang-una, ito na, image sensor. 1 inch. Pag low light to, super linaw pa rin. Kasi ang ka-sensor niya ay itong
DJI Pocket 3. 1-inch sensor din to. Kaya alam ko yung capability niya sa gabi talaga. Dahil ginagamit ko to, pinambablog ko to ng gabi. Talagang super capable kahit sobrang unti ng source ng light. Kaya pa rin mag-capture. Same ngayon dito sa may DJI Mini 5 Pro. Dito nakalagay yung sinasabi kong sensor na yun. So naka-spotlight tayo dito. Kahit one hand, kaya mong paliparin ngayon to. Kasi kusa niya itatrack yung subject na yun. O diba? Tinra ko yung puno. Ito lang ako, left stick lang. Right stick lang pala. Tapos bahala na siyang mag-orbit dyan. Yan ang makagandahan ng Mini 5 Pro, di ba? Dati, kailangan manual orbit mo to gawin kung gusto mo ng ganyang klase ng shot. Pero ngayon, di ba, ilalak mo lang siya, spotlight, tapos right stick. Okay na. Pwede ka na gumawa ng ibang bagay. Sintayin mo lang tumatapos. Actually, may mga quick shots nga to. Pero dahil gusto ko continuous yung record, di ko muna papakita sa inyo. Sa ibang video na lang yan. Okay, another advantage na itong Mini 5 Pro is yung true vertical shooting. Unlike sa Neo 2, pwede ka mag-capture ng vertical pero ikakrop niya yung sensor mo. 1/2 na yun, tapos kukunin pa niya yung gitnang part. So talagang mako-compromise yung quality. Unlike dito, pag pinindot ko tong C2, yan. So, true vertical. So, tinagilid talaga niya yung gimbal mo. At pwede ka na ngayon mag-capture ng talagang vertical video. Kung mahilig ka mag-upload sa TikTok or Instagram or iba pang social media, meron ganito yung gusto nila mag-capture. At dito, talagang 4K 30 FPS pa rin yung makukuha mo. And yung buong quality ng image sensor, yung makaka-capture mo na video. Another feature na to is yung naro-rotate yung gimbal. So, pwede ako mag-capture ng ganitong klaseng video. Ayan, halimbawa, itong kalsada na to, gusto ko siyang i-capture. So, forward ako. Hold ko tong C1. And then, ayan. Ito niyan. Mini 5 Pro lang yung capable ng ganyan. Tsaka I think yung mga, yung mga mas high-end na drone dyan like Air 3S, Mavic 4. Diba? Yung mga pro features na ganyan, nilagay nila dito sa Mini 5 Pro. Ay talagang wow. Di ba? Super angas, super astig. Okay, in terms of obstacle avoidance, halos pareho sila. Omnidirectional din. Halos pareho sila ng DJI Neo 2. Hindi mo din tong kayang ibangga sa pader. Ano din to? Tanga-proof. Pagka medyo beginner ka, di ka din kakabahan kasi hindi mo din siya kayang ibangga. Try ko siyang ibangga dito sa mga pader dito sa loob. Okay. Pader, banggain mo, go! See? So, ayaw talaga niya. Pagka 1.1 meter na lang, kaya avoid niya yan. Tapos meron ditong washing machine. Patras naman tayo. Hold it. Okay, 1.1 meter. Hinto na ulit siya. Kasi naman tayo sa may gwapong nagdo-drone. Okay, banggain mo yan. Full thrust. Okay, 1.1 meter ulit. Stop na siya. Ganun kabangis ang obstacle avoidance. Meron dito LiDAR. So kahit gabi, kahit di nakita nung mga sensor niya, nung 4 na sensor nung drone, yung mga obstacle, active pa rin yung LiDAR niya. Which is, lang, front facing lang. Pero at least, di ba, meron pa rin siya ng ganong feature. Tingnan niyo yung flight time niya, 59% pa rin. Kanina pa lumilipad dyan. Yun ang isang nagustuhan ko sa Mini 5 Pro. Talagang kung kailangan mo ng drone na capable ng ganyang kahabang flight time, wala kang iniisip, di ka kinakabahan kung malolobat siya bigla. Ito talaga yung drone na para sa'yo. At kung meron kang Neo 2, either bumili ka ng napakadaming battery ng Neo 2 or mag-upgrade ka. Pag-usapan naman natin yung transmission. Pareho silang capable ng O4 transmission, which is capable of up to 20 kilometers in distance. Kaso, bakit mo nilagyan ng ganun yung Neo 2? Kasi ang flight time na yun ay 10 minutes lang. So, hindi ka makakalipad ng ganun kalayo. Imposible na makalayo ka ng ganun. Unlike dito, kung makikita nyo naman dito sa may video ko na yan, tinest ko talaga yung layo niya. Napunta ako dito at nakarating ako ng kabilang barangay bago siya nawalan ng signal. Kasi nga, nabablock ako na itong mga pader na to, yung mga puno. Pero imaginein mo kung nasa bundok ka, magka-capture ka ng downhill. Hindi mawawalan yung connection ng antenna na to
ng drone mo. Dahil clear, wala siyang obstacle, wala siyang magiging problema pagdating sa distance at sa signal. So pareho silang O4 Plus, capable, pero I think ito lang Mini 5 Pro yung capable na i-utilize yung transmission na yun. So sa quick shot, pareho silang may quick shots. Yung mga common circle, orbit, rocket, etc. Pareho silang meron. Pero itong Mini 5 Pro, ang meron lang time-lapse. Kasi yun nga, yung time-lapse matagal yung kinakapture. Parang 20 minutes, 10 minutes kailangan para makapag-capture ka ng 10 seconds na time-lapse. So ito lang yung nakakagawa nun. And then ito lang din yung may waypoint. Nandito yun, yung sa remote, waypoint. Although di ko yan ginagamit kasi, I don't know, parang kabado match. More ano na lang talaga ako pang-capture ng mga orbit, ganyan. Mga basic shots lang. Kasi yun lang naman talaga yung ginagamit sa video Pag gumagawa ka ng highlight video. As in, segundo lang makikita yung drone shot. Hindi naman kailangan mag-focus ng 100% drone shot yung i-capture mo. As yun lang. I think in terms of video quality talagang halos pareho. Wala kang makikita pinagkaiba. Pero yung flight time, yung wind resistance, and kahit minsan hindi pa to naka-experience ng warning. Pag mga ganito lang yung hangin niya. Pareho silang level 5 wind resistance pero mas ramdam mo dito sa Mini 5 Pro na talagang siya yung level 5 wind resistance. Dahil hindi ka talaga niya wa-warningan. Similarities na itong dalawang drone na to. Pareho silang lightweight, pareho silang under 249 grams. Pasok sa kaap, hindi mo kailangan ng license para paliparin itong dalawa na to. Parehong 4K resolution support, 4K, 30, 60. I think ito 100 FPS lang. Ito hanggang 120 yata. Pero pareho naman pwedeng gawing slow-mo yun. Pareho silang may obstacle avoidance, omnidirectional obstacle avoidance. Pareho may mga intelligent follow mode, active track, both very capable pagdating doon. Parehong beginner friendly dahil hindi mo kayang ibangga. Kayang paliparin ng RCN3, kayang paliparin ng RCN3, RC2, ayun lang. Hindi ko pala nabanggit. Yung goggles. Kaya na to ng FPV mode. Pero hindi niya kaya. So, yun. Guys, yun yung similarities at differences nitong dalawang drone na to. Alin nga ba yung mas perfect para sa'yo? Kung ako ay isang beginner drone user, Neo 2. Super budget friendly, kayang-kaya. Hindi masyado masakit sa bulsa. Magaang, pwede mo dalhin kahit saan. Ready to fly, tanggalin mo lang tong cover, fight na. Kung ikaw naman ay isang videographer, kailangan mo ng mahabang flight time, Mini 5 Pro. So, yun lang naman guys. Sana nakatulong tong video na to para makapag-decide kung alin ba sa dalawa na to yung kailangan mo. Mini 5 Pro, Neo 2. Ito yung dalawang latest na release ng DJI. Alin ba yung drone mas bagay? Thanks so much sa panonood. Kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, please hit that subscribe button. Sobrang laking tulong para mas may encourage pa akong gumawa ng mga ganitong comparison video, mga review videos. Sana nagustuhan mo itong video na to. Sana nakatulong. And I'll see you again next time for another video.